So ano man yung sinabi mo, no? And directly na knowledge, yung mga bagay na yun, yung isang tao nagte-testify against you, so yung sinabi mo ay ikinakawil sa'yo. Ibig sabihin, ano man yung sinabi mo, it is you. So, hindi yun para bang lumagpak lang sa langit, kaya mo nasabi. No. Kaya ano man ang sabihin natin, accountable tayo kasi yung person natin doon sa sinabi natin, tayo yon. Okay? Hindi natin pwedeng separate. Kaya ano yon? Ibig sabihin, sinabi ni. Ito, ganito. So, ibig sabihin, kung ano yung kanyang sinabi, yun ay itinuturing na ikaw yun. Ikaw yung person na yun. Nakita niyo po? Kaya ang anuman ang sinasabi mo, hindi ka pwedeng i-separate doon dahil ikaw mismo, yung pananalitang namutawi sa labi mo, person mo yun. Okay? Naintindihan niyo po ba? Kaya in the beginning, nung nagsalita ang Diyos, yung salita na yun is person mismo nung Diyos. And God said, kaya pagpunta natin doon sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ibig sabihin, ano man yung sabihin ng Diyos, it is Himself. Siya yun. The only difference is that the Word of God is a person per se. No? At yun ang tinatawag nating the second person of the Godhead. Kasi binubuo sila ng tatlo, no? Sa iisang Diyos. When God speaks, it is Himself. Lamang sa atin, yun yung sinabi natin. Pero sa Diyos, it is the person of Jesus Christ. Pinaliwanag ko rin sa inyo, the function of the Holy Spirit is that yung the Spirit and the Word cannot be separated kasi iisa sila. Lamang, if we analyze the Genesis na kapag ang Diyos ay hindi nagsalita, walang power o walang confirmation o walang kilos yung Espiritu Santo dahil walang na-release na salita. Word is power. For example, tignan niyo po ang nangyayari sa Iran, the US and the Iran, di ba? So, ano ang tinitingnan ng media parati? Kay Trump. Parati nilang tinitingnan ano ang sasabihin ni Trump. Now, kapag si Trump ay nagsalita because he is the president, no, the highest office ng USA, ano man yung sasabihin niya, merong kapangyarihang lalabas doon. So, hindi lamang siya Trump, kundi the office na naroon and authority na dinadala niya, yun ang nagbibigay ng power na kung ano yung sasabihin niya, the entire armed forces of the United States ay kumikilos sa pamamagitan lamang ng salita. Nakita niyo po yun? Kaya kung ano ang sasabihin niya, pag sinabi niya, ceasefire, anong gagawin ng entire US military? Ceasefire. Diba? Ngayon, hindi na naman nagkasundo doon sa kanilang bargaining agreement. Tuloy na naman, salakay, sugod. O anong gagawin ng sugod na naman. Gusto kong makita ninyo how powerful the word is. Kasi ang sabi sa Proverbs chapter 18 verse 21 is, life and death is in the power of your tongue. Kung gusto nyo magkagera ng World War III, ito lang ang kailangan. Sasabihin lang noong presidente at noong mga authorities, no, o mga presidente, let's go to war. Then, it will happen. Tama po ba? Ngayon, to narrow it down, kaya yung mga magulang, o tayo man sa ating sarili, ingat tayo sa sasabihin natin, maging sa ating pagtrato sa ating sarili, because there is power in your word. Bakit? If it is a positive things, if it is the word of God,
the angelic host is ready to perform that words na iyong sinabi. But if it is the word of the enemy na gustong-gusto ng enemy, alam niyo po ba kung anong gustong-gusto ng enemy? Gusto niya meron kang hatred. Gusto niya meron kang maangas, pride, etc. Lustful desire and whatsoever. Kapag yan ang namumutawi sa labi mo, then they're ready to back up ang sinasabi mo. Ganun po yun. Kung makikita nyo si Jesus, ano sabi ni Jesus, kung paano niya binibigyan ng importance ang salita. Ang sabi ni Jesus, ano yun? Every idle word will be accounted in the day of judgment. Kaya hindi pwede yung daldal lang tayo ng daldal. Kasi may accountability tayo sa harapan ng Diyos sa darating na panahon. Now, ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo? Anong gusto mong, life or death? See, when we talk about life, saan ba nanggagaling ang life? The word I have spoken unto you is spirit and life. So therefore, ang sasabihin mo sa sarili mo ay ano yung sinabi ng Diyos patungkol sa iyo. O ano yung mga pangako ng Diyos para sa iyo. Yun ang dapat nating isaysay sa ating mga labi. Though sometimes, the situations ng ating buhay ay hindi umaayon sa gusto natin. Diba? Minsan tayo ay nasasadlak doon sa mga sitwasyon na ayaw natin. Pero nalalagay tayo doon. But the problem, hindi natin kayang baguhin ang mga sitwasyon kung tayo nalalagay doon because the Lord allows also for you to grow. Kaya hindi pangit na tayo ay may mga challenges sa buhay. It is an opportunity for us to grow as a child, a son, and daughters of God towards maturity. Ang mahalaga doon, ano ang sinasabi mo when you are in the midst of trials, in the midst of the storm, or challenges of life. Yun ang mahalaga. Hindi yung the trials per se, the storm per se, the challenges per se, kundi ano yung character na dinedemonstrate mo in the midst of the situations. Ito yung challenge din talaga sa mga gulang no? Halimbawa, yung anak mo talaga matigas ang ulo. You are in the situation, matigas ang ulo ng anak mo. Ano sasabihin mo ngayon? Diba? Handle mo ba yung ng anak mo? Meron tayong tinatawag na sinasabi ko sa inyo na control and not control. May mga bagay na kontrolado natin. Pero may mga bagay hindi natin kontrolado. Ngayon, ano ang gagawin mo in the midst of that? Diba? So, the situations happened because nais ng Lord, though ayaw natin bilang magulang, di ba? Ayaw natin mga anak natin matitigas ang ulo, tama ba? Pero lumalabas yung katigasan ng ulo The question is that, para sa iyo, how are you going to grow in that kind of relationship? Then, babalik na naman tayo, the Word of God. Kasi yun lang ang may power na na pwedeng i-bless, pwedeng mabago ang atmosphere ng ating kapaligiran. See? Kaya dito mga kapatid, it is a very, very powerful thing that the Spirit and the Word ay hindi pwedeng magkahiwalay. But if the Word is not being spoken, paano kikilos ang Espiritu Santo ng Diyos? To bring that power, to bring that Word into reality. Yun ang magiging problema natin. Okay, kaya dito mga kapatid, makikita natin, si Satanas, si Satanas, sabihin mo sa katabi mo, si Satanas. O hindi si Satanas yung sinasabihan nyo ang sinasabi lang natin, si Satanas Okay. Walang gagawin siya kundi to make the word impure. Yung salita ng Lord parati niyang tatamnan ng tinatawag na pagdududa, misinterpretation,
para sa ganoon, walang maapekto o walang dumating sa iyo na pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi ba ganun ang ginawa niya kay kay Eva? Kalinaw-linaw ng usapan eh. Di ba? Pwede mong kanin ang lahat ng bunga sa halamanan ng Eden. Duhat, siningguelas, ano pa ba ngayon, mangga, Indian mango. Pwede mong kanin yan. Strawberry. In reality, that time, walang GMO. Walang genetically modified. Nakakatuwa lang, malalaki yung pala. Engineered, fruits. Yun ang mahirap sa atin. Alam niyo po ba, meron ng tinatawag na engineered meat? Yung meat na ginawa sa laboratory. Available na po sa market yun. Kita nyo? Ganun ang tao. No? Na kung baga sa dun niya, kukunin lang kasi yung tinatawag na niya yung cells niya, then so lahat ang kakainin natin. Di ba? Ganun na. Kaya makikita natin dito mga kapatid na ang diablo, let's go back to Eva, sinabi niya doon makakain, you can eat all the fruits of the garden except for one. Because ito yung kabili ng Diyos. Once you eat it, you will surely die. Kaya ako binibigyan ng emphasis sa inyo kasi minsan, ganyan ang ating kaisipan na dumarating na nangungusap ang Espiritu Santo sa ating buhay. For example, settling the problems of between sons and father and son. So, minsan nangungusap ang Espiritu Santo na okay, pahabain mo pasensya mo. Kausapin mo yung anak mo. Pero minsan, ang utak natin, gusto nating bugbugin, di ba? Gusto na nating kumbaga saktan, di ba? At ito pa masaklap. Maghahanap pa ng damay. Yang ina mo kasi. Yan, yung mga ganun no? Yang ina mo kasi. Nanay na lang, nanay. Yang nanay mo kasi. No? Ano ibig sabihin? Gusto ipasis na, instead na ikaw ay sawayin, hindi ka sinasaway. Lumaki ka tuloy na matigas ang ulo. At kahit sa akin, hindi ka nakikinig. Di ba ganun minsan na nangyayari? Kaya nung lumapit si Satanas, sabi niya kay Eva, you will not surely die. Hindi ka naman talaga mamamatay. Pero ang sabi ng Diyos, you will surely die. Ngayon, sino ang susuportahan ngayon ng Espiritu Santo? Ang susuportahan ng Espiritu Santo, yung sinabi ng Diyos. Pero yung sinabi ng Diablo, suportado ng Diablo. Kaya noong sila ay sumuway, ano ang nangyari ngayon? So, nagkasala. How God can support the so-called the sinners and the sin itself? Kaya sila ay pinaalis doon sa Garden of Eden. Kasi doon sa Garden of Eden, ang lahat ng naroroon ay pinagpala ng Diyos. At yun ang sinasabi natin, kung nasaan ng kasalanan, wala doon pagpapala. Ang meron doon, kung anak ka ng Diyos, pagpapalo. Maganda nga sa Lord na mamalo siya Kasi even sa ating mga anak, pag hindi natin itinuwid, lalaki silang, hindi tama ang pag-uugali. Mismo ang Biblia nagsasabi, train the child the way they should go. Because when they grow old, they will not depart from it. Training the child, mga kapatid, you need also, hindi lamang yun, the entire truth. As a father, as a individual, at tayong mga adults, at ganoon na rin sa mga kabataan, dapat kita natin yung kabuuan ng katotohanan. Hindi lamang yung isa. Kasi pag sinabi mo kasi tinignan mo lang, train the child the way they should go. Tapos sabi mo, sumunod doon, huwag mong ilalayo ang pamalo sa bata. Ayun lang ang nakita mo.
Di kada kilos, kada ano ng bata, palo ang inaabot sa iyo. Kasi in your own understanding, ito ay biblical. Kasi sinasabi ng Biblia, ano yun? Huwag ilalayo pamalo sa bata. See? Now, dito makikita natin, mga kapatid, in every situation ng ating buhay, kaya napakahalaga ang tinatawag nating prayer. Bakit? Sa prayer kasi, na isasaysay natin at naibibigay natin sa Diyos ano yung kanyang pangako sa atin. Eh, sasabihin natin, Pastor, bakit naman kinakailangang paalalahanin natin si Lord? Paalalahanan natin si Lord. Di ba si Lord all-knowing? Di ba? Kailangan ko ba bang ipaalala sa Kanya yung Kanyang pangako? In reality, mga kapatid, lahat ng bagay na ating pinagpe-pray, ay tayo yung sabihin natin dapat umayos at iayos, i-align natin yung ating sarili doon sa kagustuhan ng Diyos. Most of the prayer ng mga Christian kasi is a selfish prayer. Lord, ganito. Lord, palaguin mo naman yung ganito ko business ko. Lord, ano na naman to? Lord, penging pera, Lord. Lord. Pero in reality, the Lord is dealing with you para ayusin ang ugali mo. Diba? Yung panahon na pag-aantay mo, hinuhubog tayo ng Diyos. Yung matagal natin hinihilig hanggang ngayon hindi pa natin nakakamtan. Pwede nating examine ang ating sarili because as far as God is concerned, ang sabi niya is ano yun, hindi sinungaling ang Diyos. Isaiah 55, yung sinabi ng ating kapatid kanina. Ang sabi doon sa Isaiah 55, ay yung tinatawag na kung papaano ang yebe. Yebe, alam mo yung yebe? Snow. O papaano ang yebe at ulan ay bumabagsak mula sa langit, di ba? And to water the earth. Para daw diligan ang earth. At kung meron man yang seed na nakatanim dyan, no? Tutubo yan. Alam na magsasaka yan. Kaya meron panahon, nagtatanim ba magsasaka sa gitna ng summer season? Hindi. Inaantay nila yung rain. Lalo na dito, meron tayo dito eh. Yung merong nagtatanim ng palay doon. Basta may tapat ninyo doon sa may Rosewood, Meadowwood na yan. So, nag-aantay yung farmers ng patak ng ulan. At pag pumatak na yung ulan at lumambot yung lupa, doon siya ngayon mag-aararo. At sa pag-aararo na yun, doon siya ngayon magtatanim ng seedlings, yung sa palay, then scattered. Ano ibig sabihin? If, ganito as far as the Bible is concerned, the seed is the Word of God. If there is a Word na pinangahawakan mo sa buhay mo, mangyayari at mangyayari ang mga bagay na yun. Kasi ganito ang sabi sa Isaiah 55. Kung paano ang yebe at ang ulan ay bumabagsak mula sa langit at dinidiligan niya ang lupa. So, pag yung lupa, walang tanim, may tutubo ba kahit dumilig? Wala. Diba? So, ano ang magiging kapakinabangan nung ulan sa lupa? Kinakailangan yung lupa may seed, may tanim. At sabi ko paano ang ulan ay bumabagsak sa lupa at kanyang dinidiligan ang mga halaman na naroroon upang ito ay lumago, at magbunga. Yun ang pinakado na, at magbunga. Ganon din ang aking salita. Hindi ito babalik sa akin hanggat hindi na-accomplish ang aking nilalayon. Di ba napakaganda nun? Anong bagay na dapat meron ka? Salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos niyan, i-accomplish niya ang kanyang pinorpose. Hindi daw babalik. So sinungaling ba ang Diyos? Tayo lahat ay nananalangin ng tinatawag na kagalingan.
hold on to. Kasi hindi sinungaling ang Diyos. So, hindi tayo ngayon magbabatay sa nararamdaman natin, sa mga pain na ating nararamdaman, kundi we hold on to doon sa salita ng Panginoon. Sa mga tatay, sa mga nanay, hindi pa katapusan, no? Sa pagtutuwid natin sa ating mga anak na minsan ina-aspire natin na isang mabuti at masunuring anak ang ninanais natin, pero ang dumating sa atin ay isang, ano yun, selfish, no? Na kanyang sarili lamang iniisip, pero hindi tayo pwedeng give up kasi may sinasabi ang Lord sa kanyang salita na kinakailangan nating i-apply doon sa ating mga anak. Lalo na mga magulang, kayo ay mayroong kapangyarihan over your children. Kayo ang supervising authority of your children. So therefore, start speaking blessing to your children. So hindi ka ayon kung ano yung nakikita mo, ano yung sitwasyon, ang sasabihin mo at ano mo ay yung pagpapala, i-pronounce mo sa kanya ang pagpapala. At so pagpapala na yun because the Spirit and the Word cannot be separated. So therefore, yun ay kikilusin ng Espiritu Santo, ikaw mismo ang magugulat, ang laki na ng pinagbago ng anak ko. Kasi para ito yung mga major problem ng magulang, no? Lalo ng kapanahonan ngayon. Kapanahonan namin, hindi. Sit-sit pa lang ng magulang namin, Oo. Talagang, may lalapat talaga sa'yo. Yung isang experience mo na malupit, hindi mo kakalimutan yun. Hindi mo kakalimutan yun. Yun ang kagandaan ng parenting nun kahit merong medyo, sabihin natin, merong sumusobra sa pagiging biblical. Yung mga magulang noon, na wag ilalayo yung pamalo. Talaga, kahit ako ngayon, medyo ramdam ko pa yung na yun na malanit na palo talaga. Alam niyo yung parang yung rubberize? Yung rubberize, yun ang pamalo doon na kahit ganunin mo yan, hindi naman siya babali, pero malanit kasi. Oo. Pag tinignan mo yung ganun yung legs mo, sa yung yung nakamarka pa. Pero inulit mo pa? Hindi na. Hindi na. See? Pero ngayon, pag ginawa yun, mababawsi ka. Kasi yun, tinatawag na violence against children. Pero sa mga magulang, minsan, what we pray for ourselves is, Lord, give me patience, give me wisdom. No? Bagamat ang mga anak ko ay malalaki na, pero, Panginoon, ang salita mo hindi nagbabago. Ako yung kinakailangan munang magkaroon ng pagbabago so that kung ako ay nabago na at tamang perspektibo ko sa harapan ng Diyos, kung ako ay makikipag-deal sa aking anak, right and proper. Tama na ang pakikipag-deal mo sa anak mo. Kasi pag yung ikaw lang mismo, ay di ba? Gusto mo nang isampay sa sampayan. Pero isampayan na yung kasing taas doon sa Meralco. Yung hindi siya makakababa. No? Yung nagkakawag siya doon, hindi siya makakababa. Hindi ka bababa yan, hindi ka tumitino. Pero hindi Kaya especially bilang mga magulang, dapat yung salita ng Lord talaga ay, well-versed tayo doon because malalagay tayo sa mga sitwasyon na kinakailangan natin ang tulong ng Diyos. Isa nga yung senior ng ating kapatid, na si Moe, rider kasi siya So, delivery boy. Pag-deliver daw niya nung items, minsan mali yung pin, nahihirapan kang maghanap doon sa tao. Ibig sabihin, yung pin niya, hindi naman talaga siya doon na tatawag ka ngayon. Diba yun ang narasan nyo, di ba? Pag mali ang pin. Nung dumating yung tao na ganon, galit na rin, mainit na rin ang ulo kasi siyempre, hanap ka ng hanap. Yung papa-deliver ka, tapos hindi naman tama ang pin mo. Sinabihan siya ng bobo. Ay!
bumantig daw yung ano niya, yung tenga niya. 'Di ba? Kainitan ng araw sa palagay mo, magandang pakinggan yung gano'n? Naghanap ka ngayon? So ano na yun, buti na lamang tinulungan siya ng Lord, gusto na niyang ano pero ikinorek naman niya na ano yun, sa tamang kaparaanan. No? Yung mga bagay na gano'n, alam niyo naman kasi, minsan ang mga tao, matataas ang mga pride niyan Diba? Fried chicken. Buti na lang hindi niya inaway. Kasi pag inaway niya, ano yun, wala siyang trabaho ngayon. Kasi sa mga ganyang parating papanigan ng company yung customer. Kaya hindi totoo yung customer is always right Hindi na uso yung ganun. O kayo mga nasa online, hindi na po uso yung ganun ha. Customer is always right. Kasi may mga customer left-handed. See? But, ang isang bagay, pwedeng maging maayos yung sitwasyon. How are you going to handle the situations in a Christian or in a godly manner? Kasi pag hindi ganun, awa yun. Di ba? Kaya napakarami mga road rage ngayon. Ngayon sa mga reels, wala kang makikita kundi suntukan. Sabi ko siguro summer siguro, ganito siguro nagpapa-relax lang ng sarili. Kaya lang halos lahat suntukan, kahit mga kabataan. Suntukan. Kawawa naman hindi marunong makipag-away, no? So, yun yung mga bagay na yun. So, the Word of God will keep you safe. Yun ang isang bagay doon, mga kapatid. Ang nagkakaroon ng trouble kasi when the pride, yun Kapag yung pride ay umiral doon sa buhay ng isang tao, I tell you, walang magandang patutunguhan ng fried chicken na yan. See? Kahit sa mag-asawa, ganun din. Kapag parating may fried chicken, sa pagitan ng mag-asawa, hindi magkakaintindihan. Kasi never a pride understands each other. Kasi ang pananaw mo, tama ka. Ang pananaw niya, tama rin siya. Paano kayo magkakaayos? Pareho kayong tama. Still, we go back to the Word of God. Ano ang sasabihin ng Word ng Panginoon? O di ba, ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, mahabang pasensya, kabutihan. Pero yung mga bagay na yung mga kapatid, hindi yung dumarating nang galing mula sa langit, ibabagsak, paggising mo ay ang haba na ng pasensya mo. Hindi. Obedience. At isang masaklap mga kapatid, bago maibunga ang mga bagay na ito sa buhay natin, ilalagay tayo ng Panginoon sa mga ganong sitwasyon upang ma-practice natin yung mga bagay na iyon. Patience, gentleness, kindness, di ba? Faithfulness, goodness, at yun? Love. I tell you mga kapatid, nasabi ko parati sa inyo, it is not easy to be a true Christian. But, hindi imposibleng maging totoo kang Kristiyano kasi may salita ng Lord at may Espiritu Santo na tutulong sa bawat isa sa atin. Hindi kinakailangan maging talented ka para maging humble ka. Tama? Hindi kinakailangan mataas ang iyong pinag-aralan para maging obedient ka. Hindi. It is a matter of decision and surrender sa Panginoon. Alam nyo, kung hahanapin labang natin, ang Panginoon, ang gusto ng Panginoon, this is the Word of God nung namutawi sa bibig ng Panginoong Jesucristo. Ako ay pumarito upang magkaroon kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya.
Biruin niyo yun. Buhay na ganap at kasiyasiya ang pinurpos ni Lord, kaya siya pumarito. Now, how ang magiging tanong natin maia-achieve yung mga bagay na yun? Sabi ko nga, if the Word of God is absent in our heart, even the rain comes, dinilig niya ang mundong ito pero walang nakatanim na seeds, ano ang tutubo sa buhay natin? Wala. Ang sabi ng Panginoon, it will not return void. Tandaan mo yan, hindi yan babalik sa Lord nang walang kabuluhan na hindi niya i-accomplish ang kanyang nilayon. See? Kaya, ano yung mangarap ka sa buhay mo? Kaya dito mga kapatid, ano ba yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Ano ba yung bagay na pinapangarap mo? Ito ang isang kasama ang Diyos. Dati-dati kasi nangangarap tayo, sarili natin. Wala namang problema doon. Pero ngayon, dahil ikaw ay anak na ng Diyos, hindi na ganon. Mas maganda ngayon ang perspektibo mo sa buhay mo kasi nangangarap ka kasama ang Diyos. Yung pangarap mo ay naayon sa kalooban ng Diyos. Tama yung sinabi na David. Wala ako nakitang anak ng Diyos na namalimos. Wala ako nakita, sabi niya, na anak ng Diyos na pinabayaan ng Diyos. Kasi kapintasan ng Diyos kung hindi niya tutuparin ang kanyang salita. Bad. Ito ang bad. Ang sabi niya sa John, chapter 14, if I'm not mistaken, for without faith, it is impossible to please God. What nullifies the Word of God para hindi ma-accomplish sa buhay mo? Yung hindi ka nananampalataya, yung hindi ka nagtitiwala, puro ka duda sa buhay mo. Ang sabi doon, pinawawalan mo ng saysay ang salita ng Lord. As far as we are concerned, ano bang ibig sabihin ng faith? Ang faith ay pagtitiwala. Trust. Ang faith ay yun, pananampalataya na ito ay nakabatay sa salita ng Lord. It hangs, wala siyang ibang pinaghahangan kundi ang salita ng Lord. Anong ibig kong sabihin? Minsan kasi tayo ay nabubuhay sa 5 senses natin. Tama ba? We have the eyes, we have the nose, we have the mouth, and we have the ears. Yung tinatawag nating nose, literally, it can smell whether good or bad. Pero when you use it in the deepest sense, para bang, di ba, ginagamit natin yung salita natin, parang naaamoy kong may danger. Parang naaamoy kong merong hindi tama. Pero hindi mo naaamoy yun literally, pero merong function kasi sa ating buhay yun. Ano yun? Yung mata natin, diba? Nakikita natin, pero parang hindi ito yung mga bagay. So there is always a deep, sense na kung saan nakikita mga bagay na yun. Pakilasa ko, hindi maganda yung pananalita niya. Pero yung basalita, kinain mo? Hindi. Parang hindi yata maganda sa pandinig yung mga bagay-bagay na yun. So there is always a deep things. Now, ito yung ginagamit ng kaaway, para hindi natin panghawakan, hindi natin i-embrace fully the Word of God. Yun ang ginagawa ng kaaway. Kaya ang faith? Faith hangs in nothing. It hangs with the Word of God. Kasi ang sabi ng Biblia, faith comes from hearing and hearing and hearing the Word of God. Anong ibig sabihin nun? Hanggang maging integral part mo ang salita ng Lord at nagtiwala ka sa Panginoon, that's how the Holy Spirit upholds or fulfill the Word of God sa buhay ng isang Kristiyano.
Nakita niyo si Shadrach, Meshach, and Abednego? Di ba? Itatapon na sila doon. Ayaw pa rin mag-give up. Sabi, sumampa ka na doon sa pinagawa kong ribulto. Sabi ni Nebuchadnezzar, kapag narinig mo ang mga musicians ko, na tumugtog na, magpapatira pa lahat. Eh, itong tatlo na ito, tiga sa ulo. Nakatira pa na lahat, sila nakatayo, di kitang-kita ka ngayon dun. Na ikaw ay hindi sumasamba, di ba? Kaya pinatawag na mahal na hari. Shadrach, Meshach, and Abednego. Bakit hindi kayo sumasamba? Hindi po mahal na hari, hindi po kami sasamba. Kapag narinig nyo na tumugtog na mga musician, lahat ay sasamba. Hindi po. Ang sabi pa nga ni Nebuchadnezzar, sino ang magliligtas sa inyo sa kamay ko? Kasi ang direktiba niya, pag hindi sila sumamba, itatapon sila doon sa fiery furnace, sa pugon. Ang sabi ng dalawa, no, hindi po kami sasamba. Hanggang sa ano yun? Walang nagawa. Si Nebuchadnezzar kasi sa hari, emanates power. In the king's throne, emanates power. Kaya yung sinabi ni Nebuchadnezzar, hindi rin niya pwedeng baligtarin yun. Hindi niya pwedeng iwalan sa isa yun. Kaya dinalian si Shadrach, Meshach, and Abednego at itinapon doon sa fiery furnace. Ang problema nga, para makita nyo yung narrative noon, mismo yung nagtapon namatay. Ibig sabihin, ganun katindi yung init. Ikaw na nagtapon, mismo namatay ka. Sunog ka. Pero nagtaka si Nebuchadnezzar, nung nakita niya, sabi niya doon sa mga official niya, hindi ba 3 yung itinapon natin doon? Opo, mahal na hari. Bakit 4 yung nakikita ko na tila yung isa is the Son of God? Anong ibig ko sabihin? Sinuportahan ng Diyos yung salita na sinasampalatayanan ni Shadrach, Meshach, and Abednego na ang kanilang Diyos na sinasamba is the God of heaven who created everything at kaya silang iligtas nito. See? Paano nag-work? Because the faith is right there. Sa Jacob, bakit si Jacob mas yumaman pa siya nung dumaan siya sa pagsubok na yun? Ibinalik ng Diyos ng makapitong beses, maraming beses, I don't know kung gaano karami yun. Pero doble-doble. Kasi noon ang measurement ng iyong kayamanan is your herd, yung mga alaga mong hayop. Eh ngayon, magkano yung nakita ko doon, yung isang baka yata, ang bili is 32,000 yung isa. Isa lang yung isang baka lang yun. Eh lalo na yung mga kabayo ngayon, yung milyones kasi ang nun, yung nakikita nyo sa equestrian competition, yung mga tinetrain doon, ay mas mayaman, mas mahal pa yun sa mga sasakyan. Mga kapatid. Pero dumaan si Job, si isang sidhing challenge ng buhay. Mayaman siya Tapos meron siyang mga anak. In that short span of life, namatay ang kanyang mga anak. Yung kanyang mga bakahan, yung kanyang mga alaga sa herds, ninakaw ng mga Assyrian. In short, kung titingnan natin yung story na yun, si Job ay naging mahirap pa sa daga. Hindi lamang yun. Ito pa ang isang masaklap. Tinubuan pa siya ng sakit na bukol. Mula ulo hanggang paa. At ang isa sa pinaka-masaklap din na nangyari sa kanya, na yung kanyang kabiak, yung kanyang kasama, yung kanyang asawa, ang nagsabi sa kanya, bakit hindi mo nalang sumpain yan, Lord mong yan? See? Na dapat siya ay makakasama sa hirap at ginhawa, di ba yun ang usapan, di ba? Tama ba? Sa may mga asawa dito, di ba yung pinag-usapan natin sa harapan ng dambana, sa hirap at ginhawa? Di ba? Till death do us part, hanggang sa paghiwalayin ng kamatayan. Pero wag na kayo mag-a-assume doon sa langit mag-asawa pa rin Wala lang ganun. Hindi na ganun doon. Magkapatid na lang doon. Pero ano sabi ni Job? Amidst of the
Alam nyo, pag kayo nagkasakit, yung ano yun, doon yung marirealize how, tawag dito, inconvenient, how painful it is kapag ikaw ay may sakit at karamdaman. Yan na naramdaman ni Job. Pero dahil si Job ay may salita ng Lord sa kanyang puso, no? At hindi niya tinignan yung circumstansya to affect that word at pananampalataya niya. Sabi niya, ba't sa kayamanan lang ba natin, kasaganaan natin, pupurihin ng Diyos? No, kahit sa kahirapan. Then at the end, kung babasa mo at the end of the story of Book of Job, ibinalik ng Lord na higit pa yung kanyang kayamanan na 100-folds or 7-folds. Mas mayaman siya kesa dati. At yung mga anak niya, hindi lang sinabi doon sa Biblia kung yun pa rin yung asawa. Pero hindi eh. Kasi kung magaganda, baka iba na asawa ni Job. Pero wala naman sinabi doon na hindi ako magka-conclusion doon. Pero nagkaroon siya ng anak na higit na mas gwapo at mas magaganda kesa before. Ang tatandaan nyo mga kapatid, once the obedience to God ay ginawa natin, our life is better than before. Kasi pinagpapala ng Panginoon ang buhay natin. Yan ang tatandaan ninyo. Kaya if there's anything you want to increase sa buhay natin, let's our faith increases. Yun ang dapat mangyari sa atin. Pagtitiwala sa Lord, anuman ang sitwasyon, huwag tayong bibitaw. Kasi kung papaano ang ulan, ay dinidilig ang mga halaman at ang mga seeds, at yan ay magbubunga, ganun din ang aking salita. Hindi ito babalik ng walang kabuluhan hanggat hindi natutupad nito ang kanyang nilayon. Amen po ba? So, mga kapatid, no, let's go back. Let us read the Word of God. No, at ilagay natin yung natututunan natin, ini-impress ng Holy Spirit sa puso natin, magagamit po natin yan sa buhay natin dito sa mundong ito till Jesus comes. Alam niyo po ba, masarap maging mayaman. Ito lang. Masarap may kasaganaan sa buhay. Kasi kung meron kang Kristo sa buhay mo, yung kayamanan na yan will bless others. Kasi yan ang nais ng Panginoon. Kasi sa isang Diyos, na kapag ikaw ay isang vessels, no, isa ka vessels of goodness, a vessels of blessing, then God will pour out everything because your heart is right. At ano yung mga taong natutulungan natin, alam mo ba sinabi ng Biblia? Magpapasalamat sila sa Diyos dahil sa kagandahang loob na ginawa mo.